Christian Life Program Talk number 2, Sino si Jesucristo? Bilang mga Kristiyano, natamo natin ang ating pagkakinanlan sa isang tao na tunay na may pagmamalaki natin. Siya'y tunay na kahanga-hanga. Sa ngayon, milyon ang nag-aangkin na sila'y kanyang mga tagasunod, halos 2,000 taon na matapos ang kanyang kamatayan. Hindi mabilang ang naging martir dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya. Ang aklat na tungkol sa kanya, ang Biblia, ay madaling naging bestseller sa lahat ng panahon. Ang taong ito na napagtagumpayan ng ating kaligtasan ay siya ring nagpanumbalik ng ating ugnayan sa Diyos. Sa kanya, matatamo natin ang ganap at bagong buhay. Si Jesus mismo ang nagtanong sa kanyang mga disipulo, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Ayon sa Marcos 8:27-30. Ang paring si Raymond Brown sa kanyang aklat, An Introduction to New Testament Christology, ay nagnilay sa kahalagaan ng tanong ni Jesus, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Ay isang tanong na nakakabit na kay Jesus simula pa nang isulat ang unang ebanghelyo. Sa ebanghelyong iyon ay nagdulot ng sari-saring kasagutan. Kabilang na roon ang isinagot ni Pedro, ang kanyang pinakakilalang tagasunod, bagkus hindi man niya maintindihan ang kanyang sagot. Magmula noon, ang katanungan ay umani ng sari-saring katugunan. Matapos nating mapagtanto ang kahalagaan sa atin ng taong ito at upang higit nating maintindihan kung sino talaga siya, itatanong din natin, sino si Jesucristo? Let us dissect Jesus Christ into two, Jesus of history and Jesus of faith. So tignan po natin si Jesus ng kasaysayan. 3 bagay kung bakit si Jesus ay lubos na katangi-tanging figura sa kasaysayan ng tao. Unang-una, ang kasaysayan ay puno ng mga tao na nag-aangkin na galing sila sa Diyos. Sa simpleng pangangatwiran, kung ang Diyos ay magpapadala ng isang tao dito sa mundo, wala pa man ito ay ihahayag na ng Diyos ang kanyang pagdating. Kung hindi, kahit sino na lang ay maaring angkinin na sila ay pinadala ng Diyos. Si Jesus lamang ang tanging tao sa kasaysayan ang napahayag ang pagdating. Ang mga propesya sa lumang tipan na nahayag mga siglong taon bago pa ipanganak si Jesus ay lahat nagtagpo sa katahuhan ni Jesus. Makikita sa aklat ni Isaias at sa aklat ng mga bilang. Pangalawa, siya'y ipinanganak sa Bethlehem, sa isang birhen na nagngangalang Maria, sa Lucas 2. Nung siya'y lumabas sa eksena, ginulat niya ang kasaysayan ng isang pagsalpok, o sa Ingles, we call it impact, na hinati niya ito sa dalawa. Binahagi sa dalawang panahon, BC at AD, before Christ and in the year of our Lord. Pangatlo, ang bawat tao na dumatal dito sa mundo ay dumating para mabuhay. Si Jesus ay dumating dito sa mundo para magdusa at mamatay. Dahil ang kanyang kamatayan ay ang layunin at katuparan ng kanyang buhay. Tignan natin ang ilang detalye tungkol sa kanyang buhay. Unang-una, si Jesus ay lumaki bilang isang batang karpintero sa Nazareth. Sa loob ng 3 taon, siya ay naging manlalakbay na mangangaral. Hindi man siya nakalayo ng 150 kilometro mula sa kanyang tahanan. Hindi man siya nakarating sa mga siyudad na may mahigit na 50,000 populasyon. Pangalawa, wala siyang hukbo na katulad ng kay Alexander the Great. Wala siyang paaralan na kagaya ni Socrates, ni Plato at ni Aristotle. Ang kanyang ama ay isang hamak na karpintero lamang. Ang kanyang maikling ministeryo ay nakaakit lamang ng kakaunting bilang ng mga disipulo.
na karamihan ay mga hindi nagsipag-aral na mga mangingisda at mga kaanak ng mga ito. Pangatlo, nakaranas siya ng galit at lungkot, Marcos 3:5, ng pagmamahal, Marcos 10:21, ng kahabagan, Marcos 1:41, ng kalungkutan, Marcos 14:34. Nagpakita din siya ng lambing at personal na pagmamalasakit. Pang-apat, siya isang nakabibighaning pinuno, or we call it in English, a magnetic leader. Tinawag niya si Simon at Andres, si Santiago at Juan, at si Levi in the Gospel of Mark, at lahat sila ay sumunod sa kanya ng karaka-raka. Subalit, pagkatapos lamang ng 3 taong pangangaral, siya'y pinatay, ipinako sa krus sa Jerusalem sa dahilang sinulsulan niya ang mga tao. At pang-7, matama lamang na tiyak na basta na lamang siya maglalaho sa limot. Sa halip ang nangyari, siya ang pinakatanyag, pinaparangalan at pinakamamahal na nilalang na lumakad dito sa lupa. Yan po ay ang Kristo ng kasaysayan. Tignan po natin si Kristo ng pananampalataya. So ang tanong, paano ito nangyari? Bakit siya yung naging pinakatanyag, pinakadakila? Ano ang ginawa o sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? Na sa kabila ng kanyang aba at maikling pantaong buhay, ay lumikha ng pagsalpok sa kasaysayan. Unang-una, si Jesus ay gumawa ng maraming senyales at himala. Ang unang tanda o senyales ay ang pagbabagong anyo ng tubig na naging alak sa kasalan sa Cana na inokasyonan ng kanyang inang Maria, makikita sa 1:1-11. Pangalawa, si Jesus ay nagpatawad ng mga kasalanan, Marcos 2:5-7. Si C.S. Lewis, sa kanyang aklat, Mere Christianity, ay nagbigay ng makabagbag damdaming komentaryo sa mga sumusunod na talata. Ang pag-angkin ni Jesus na nagpapatawad siya ng mga kasalanan, kahit na anong kasalanan, ay talagang kabaliwano, nakakatawa, malibang siya ay talagang Diyos mismo. Maintindihan ninuman kung paano ka maaring patawarin ng tao. Nakawin mo ang aking pera at patatawarin kita. Ngunit anong klaseng tao ito? Ni hindi ninakawan o sinaktan man, ang magsasabi na pinapatawad ang kasalanan mo dahil natapakan mo ang paa ng ibang tao o ninakawan mo ng salapi ang iba. Katangahang kalokohan ang pinakamabait mong may tatawag dito sa taong ito. Nagpapatawad siya ng kasalanan nang hindi man lang kinukonsulta ang taong ginawan ng hindi mabuti ng kasalanan. Ito ay magkakaroon lamang ng saysay kung siya ay talagang Diyos na yung mismong kanyang mga batas ay nilabag. C.S. Lewis. Pangatlo, si Jesus ay nagbibigay buhay. Ang ulat sa Ebanghelyo na ginawa niya ito ng 3 beses. Ang muling pagbuhay sa anak ng isang biyuda sa Nain, Lucas 7. Ang muling pagbuhay sa anak na dalagitan ni Jairus, Lucas 8. At ang muling pagbuhay sa kaibigan niyang si Lazarus na 4 na araw ng patay, 1:11. Pang-apat, inangkin ni Jesus na nag-aangkin siya ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, Mateo 28. Hindi katulad ng mga hari sa mundo at mga general ng mga militar, si Jesus ay walang hukbo para makidigma. Wala siyang malawak na kayamanan para bumili ng mga teritorya. Gayunman, ipinahayag niya na may malaking pananalig na mayroon siyang kapangyarihan hindi lamang sa mundo, kundi sa langit man. Panglima, inangkin ni Jesus na siya'y uupo sa kanan ng Ama at muli siyang babalik upang hatulan ang sangkatauhan. Marcos 14 at Mateo 25.
Pang-anim, tahasan niyang inangkin na siya'y Diyos. Makikita sa 1:8, 1:10 at 1:37. Pang-pito, napagtanto ng kanyang mga nakapanabayan o sa Ingles mga contemporaries na siya ay Diyos. Unang-una si Simon Pedro sa Mateo 16, si Martha sa 1:11, si Nathaniel sa 1:1, si Tomas sa 1:20 at ang centurion sa Mateo 27. Kahit na yung masasamang espiritu ay nagpahayag ng pagka-Diyos ni Kristo. Mateo 8, Marcos 1, Marcos 3 at Lucas 4. Tingnan natin kung siya ba'y sinungaling, siraulo, o Diyos. Unang-una, ang pag-angkin o pagbansag ni Jesus na siya ay Diyos ay maaring totoo o hindi. Kung ito'y hindi totoo, dalawa lamang ang ating mapapagpilian. Maaring alam niya ito na hindi totoo, sa ganon ay siya'y sinungaling. O hindi niya alam ang kanyang sinasabi, sa ganong kaso naman, siya'y siraulo. Tanungin natin ang ating sarili, nagsinungaling ba si Jesus? Kung siya'y nagsisinungaling, sinasadya niyang linlangin ang kanyang mga tagasunod. Subalit dapat nating tingnan mabuti ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga salita, ang mga gawa para natin mapagtibay na siya'y sinungaling. Tignan natin ang kanyang kadasilayang moral, dignidad o karangalan, matunog na katalinuhan at yung anyo ng kanyang katotohanan. Isaalang-alang natin ang kanyang pagkatao na napakahorihinal, hindi pa bago-bago, walang kapintasan at mas may mataas na pantaong kadakilaan. Gumawa siya ng mga plano na walang kapantay na kapakinabangan, kalakhang mortal at kadakilaan, at isinakripisyo ang sariling buhay para dito. Magpapapatay ba siya dahil lamang sa isang kasinungalingan? Ang mga resulta ng kanyang buhay at mga aral ay nagpabago ng mga buhay tungo sa kabutihan, mga magnanakaw na naging matapat at mga magagaliting tao na naging daluyan ng pagmamahal. O maaring si Jesus, pangatlo, maaring si Jesus ay siraulo. Pero kay Jesus wala tayong nakitang abnormalidad o kawalang hulog na madalas makitaan natin sa isang baliw. Sa katunayan, kung siya'y isang siraulo, ang kanyang tindig at ang kanyang kahinahunan ay kagulat-gulat. Sinalita niya ang mga pinakamalalim na kasabihan na naitala kailanman. Ang ganitong uri ng tao ay hindi maaring maging siraulo. So kung ganon, the only conclusions, brothers and sisters, kung hindi siya sinungaling o siraulo, ang naiwang mapapagpilian lamang natin ay si Jesus nga ay nagsasalita ng katotohanan. Siya nga at siya ang anak ng Diyos na kanyang inangkin. Siya ang Panginoon. Tunay nating makikilala si Jesus sa pamamagitan ng krus. Si Yesu Kristo ay naglakbay dito sa lupa. Nang gamot ng mga may sakit, bumuhay ng mga batay, ipinahayag ang kaharian ng Diyos. Subalit ang mga himala, ang mga panggagamot, ang mga turo, ay hindi ang mga pinakamahalagang aspeto ng buhay at ministeryo ni Jesus. Ito ay ang pagdurusa at kamatayan niya sa krus, kung kaya't siya'y ating tagapagligtas at manunubos. Ang buong buhay ni Jesus ay nagliligtas, salvific. Inihayag ni Jesus ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng krus. Ang krus ay ang paraan upang lubos nating makilala si Jesus. Ang krus, ang pangunahing punto para makilala at maintindihan natin si Yesu Kristo dahil ang krus ay parehong salita at parehong talinhaga. It is knowing and understanding. So,
salita. So bilang salita o bilang wika o lengguwahe, ang krus ay nagpapabatid ng ideya at naghahayag ng isang mensahe. 1 Corinto 1:18. O bilang wika, ang krus ay nagpapabatid ng kahinaan ng ating kalikasang pantao. Pangalawa, ibinubunyag nito ang ating kasalanan at inihahayag ang ating mga pagkakamali. Pangatlo, inilalarawan niya ang ating desperadong pangangailangan ng kaligtasan. At bilang talinghaga, ang krus ay nagsasabi ng kwento at nagbibigay ng aral. Bilang talinhaga, tinuturuan tayo ng krus ng ating mga masasamang gawa ay sila mismong mga pako na tumagos sa mga kamay at paa ni Kristo sa krus. Kung ang krus bilang talinhaga ay ang pamamaraan para tunay nating makilala si Jesus, dapat nating tanungin ang ating sarili, ano ang nangyari sa krus? Ano ang nangyari sa Kalbaryo? Una, dahil ang pagpapapako sa krus ay masakit na masakit, ang pinarurusahan ay kadalasan binibigyan ng matapang na alak na may kahalong mira para mabawasan ang nararamdamang kirot. Subalit sa Ebanghelyo ni Marcos 15, sinasabi doon na tinanggihan ito ni Jesus. Kahit na walang tubig ang katawan, tinanggihan pa rin nito ni Jesus na maiibsan ng sakit ng kanyang tungkulin bilang tagapagligtas. Kahit na ang kanyang mga labi ay labis na nananabik sa tubig, tinanggihan niya ito na magbabawas sa sakit ng ating kaligtasan. Sa kanyang pagsilang sa Bethlehem, tinanggap ni Jesus ang regalong mira. Ayaw ni Jesus na mapawi ang pinakadahilan ng kanyang pagdating. At ayaw rin niyang mabawasan ang halaga na ng ating pagkakatubos. Inaasahan ng lahat ng mga ipinapako sa krus ay magsisigaw ng malakas dahil sa hindi mabatang sakit. Ang mananalaysay na si Seneca ay nagsulat na lahat sila ay tunay ngang nagsisigaw ng malakas. Isinusumpa ang bawat isa at kahit ano para lamang makahanap ng paraan na mabawasan ang sakit ng kanilang tinitiis. Ang lahat ay umaasa na gagawin din ito ni Jesus ang ganon. At si Jesus nga ay sumigaw at umiyaw. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mapagmahal at mahabaging puso, si Jesus ay hindi sumigaw ng sumpa. Siya ay hindi sumigaw ng kalapastanganan sa Diyos. Sa halip, si Jesus ay sumigaw ng panalangin. Isang panalangin ng pagpapatawad. Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas 23. Bilang conclusion, hindi natin makikilala si Jesus sa pamamagitan lamang ng kanyang mga himala at aral, sa pamamagitan lamang ng kanyang pagdurusa at kamatayan sa krus, ay doon lamang natin tunay na makikilala si Jesus. Kung kailan lang natin tunay na mapapagtanto ang lawak ng sakripisyong ito, ay doon lang natin tunay na makikilala si Jesus. Subalit ang kamatayan ni Jesus sa krus ay magiging walang saysay kung walang pagkabuhay na mag-uli, the resurrection. Ang kapani-paniwalang katibayan na si Jesus ay Panginoon at Diyos ay ang kanyang pagkabuhay na mag-uli. Kahit na si Tomas na nagduda ay naniwala noong nakita niya ang niwalhating katawan ng bumangong Kristo. Juan 20. Pangatlo, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Bilang Diyos, maaari tayong magdasal sa Kanya at hingin ang ating mga pangangailangan. Subalit bilang tao, maaari tayong magkaroon na personal na ugnayan sa Kanya. Bilang tao, nararamdaman niya ang ating damdamin, na pagdurusahan niya ang ating mga pasakit at naiintindihan niya ang ating kalungkutan.
bilang tao, magiliw siyang dadamay sa ating buhay. Si Jesucristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Inaanyayahan niya tayo na mabuhay, na magsisi, na magpatawad at magdiwang nang may pagtitiwala na karamay natin siya sa ating mga pang-araw-araw na pakikibaka. Kapag tayo'y nakabuo ng personal na ugnayan sa Kanya, doon lamang tayo magiging mga tunay na Kristiyano. Na pag-uusapan natin sa talk number 3. Ano ang kahulugan ng pagiging isang tunay na Kristiyano? Maraming salamat.